bawat habang ako'y naguguluhan, tulad ng hangin ako'y nawawala. Bait ng buhay akong tinatamaan, Lord, saan ako patutungo? Hey, God's morning po mga kapatid. Isang mapagpalang araw ng Lunes po sa ating lahat. At muli, sa ating pong araw na ito, araw ng Lunes, ngayon po ay August 17, taon po ng 2026. Ay ngayon, tutungo tayo sa isang talata, no? Na sabi nga ay magtuturo sa atin, no, na sabi nga paano nga ba natin gagampanan ang pagiging mapagpakumbaba, ano, paano tayo magiging gentle, no, at paano tayo magkakaroon ng Tagalog sa pasensya. Yan pala, pasensya. Patience. Okay. So, yan, no? At ngayon, talakayin po natin yan. Ano ho? Pag-usapan po natin. Sabi nga, lahat tayo ay medyo misa nagiging guilty, no, sa bagay na ito. At ngayon po, sa ating pagtalakay niyan, atin pong tunguhan, ano ho, una ay basahin po natin ang scripture. At tayo po ay manalangin, ano ho. At sa ating pong bahagi niyan, tayo po ay muli sasamahan ng ating partner patungkol dyan. At ito po ay pamagatan nating with all humility, gentleness, and patience, bearing one another in love. No, yan po sa pamamagitan ng pagmamahal. At ngayon po, sa ating pagtalakay niya, ating pong scripture for today is Ephesians chapter 4, verse 2. No, at yan po, samahan po tayo ng ating partner para po pangunahan tayo sa pagbabasa at pangunahan tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga taga-Efeso 4 verse 2. Kayo'y maging mapagkumbaba at mahinahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Tayo po ay manalangin. Hallelujah Lord, maraming salamat po sa umagang ito na muli namin pag-aaralan ng iyong mga salita, Panginoon. Nawa itong aming mapag-aralan ngayong umaga ay tumimo sa aming puso at isipan, Panginoon. Pangunahan mo po ang bawat isa upang mapag-aralan namin ng maayos, Panginoon, at maintindihan ang bawat salita na ibabahagi mo sa amin ngayong umagang ito. At ang maghapon po namin, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. Pangunahan mo po kami sa aming mga desisyon, sa aming mga iniisip, ginagawa at sinasalita, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. No, supurihin natin, Panginoon Diyos. Sabi nga po sa atin na Amplified Version ay with all humility, no? Sabi may footnote po dito, ibig sabihin daw po itong humility ito is forsaking, no, self-righteousness, no? At tuloy po natin, and gentleness. May footnote ulit itong gentleness, maintaining self-control, no? Napakahirap, ano? At tuloy natin with patience. Footnote din po dito is bearing one another unselfish love. No, napakaganda ho, ano ho. At sabi nga ay guilty as charged tayo pagdating dito, lahat na ito. At hayaan natin ang salita ng Panginoon Diyos. Sabi nga magturo sa atin ay turuan tayo na lakaran natin ang itinuturo sa atin ng ating Panginoon ngayong araw na ito sa ating devotion. Sabi nga po, ano ho, ito po isinulat ni Apostol Pablo, ano ho, ang liham na ito para sa mga taga-Efeso, no? Ang mga taga-Efeso po nung panahon na yun, sabi nga sila ay mga mananampalataya, ano ho, may iba't ibang pinagmulan, ano ho, maging Hudyo man o Hentil, sabihin hindi po mga taga-Israelita, no? At na sabi niyo po ay na pinag-isa, ano ho, sa pamamagitan ng pananampalataya
sa ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, sila yung mga nagsasama-samang mga tao o nagsasama-sama upang sabi nga ay manampalataya at sumunod sa ating Panginoong Kristo. Kaya po ang kabanatang ito, ang kabanatang 4, ay bago pa man po niya ibigay ang utos, dito po sa talatang ito ay sabi nga ay pinaalala na po muna ni Apostol Pablo ang isang bagay. Sabi doon, sa binasa natin, huwag ninyong kalimutan. Huwag kalimutan na madalas natin malimutan. Kaya nga po sa umagang ito ay ating pagbulay-bulayan, pag-aralan. Dahil tayo po ay tinawag sa iisang pag-asa. Sabi nga, ang aral na ito ay magbibigay at magtutulak sa atin kung paano tayo tamang makisama, makisalamuha sa mga taong ating nakakahalubilo. Kaya nga po, dito sa ating pagtalakay nito sa Ephesians chapter 4 verse 2 ay hindi lamang po payo. Ito po ay daan upang mapanatili po natin ang ating pagkakaisa. Kaya nga po, ang pagkakaisa po ay hindi lamang po kusang dumadating. Kailangan po nating sabi nga po ay ingatan, alagaan, at panatilihin. O panatilihin natin. Kaya nga po, ang isang tanong dyan, paano? At dito po sa ating pag-aral, ayon po dito, ito ay sa pamamagitan ng 4 na salita. Atin din po kaninang binasa. Yan na po yun. Pagpapakumbaba, kahinahunan, pagtsatsaga, at pagmamahalan. Yan, humility, gentleness, patience, at love. Kaya nga po, ito ay ibig sabihin po ay hindi po tayo magkakaisa lang kung sabi nga po ay mahihirapan tayong magkaisa kung ang mga puso natin ay parang pusong bato. Sabi nga po ay matitigas ang puso. Hindi po tayo magkakasundo kung nagpapataasan tayo. Sabi nga po, magkakasundo lamang tayo kung ating susundin ang 4 na bagay na yun: pagpapakumbaba, kahinahunan, pagtsatsaga, at pagmamahalan. Kaya nga po, bago po tayo tumahak sa mga tuntuning ito, tandaan po natin, dito po ay ibinigay po muna ng ating Panginoon Diyos ang tunay na katangian ng pusong nagmamahal. Ito po yung pundasyon ng lahat. Sabi siguro, wala namang taong hindi nagmamahal kahit gaano pa siya kasama. Meron pa rin siyang minamahal. Dahil kung wala ito, walang aral, walang tuntunin, at walang pagkakaisang na mananatili. Kung tatanungin natin, guilty ka ba dito? Yes, At kung ako'y tatanungin, guilty rin po ako dito. Okay? Kaya nga po, tingnan natin. Alamin natin, lahat po tayo ay guilty dito. Lahat po tayo ay nagkasala sa puntong ito. Bakit? Okay, tingnan natin. Guilty tayo sa pagmamalaki. Di ba? Meron tayong mga bagay na kung minsan, meron tayong mga pinagmamalaki. Kahit wala naman. Madalas po nating isipin, tama ako, mali siya. Di ba? Yun na lang, very common. Tama ako, mali siya. Okay? Lahat tayo, minsan, doon tayo nagpo-fall Nakakalimutan natin na tayo rin ay pinatawad ng Diyos. Kahit, sabi nga, tayo ay patuloy na nagkakasala. Kung siya ay nagpapakumbaba sa atin, kung ang Diyos, nagpapakumbaba sa atin, paano tayo ay hindi magpapakumbaba sa isa't isa? Kaya nga, guilty tayo, di ba? Okay, isa pang guilty tayo. Guilty tayo sa kawalan ng kahinahunan. Tama? Minsan, di ba, hindi pa nga tapos magsalita, sumasagot na tayo Tama. Madaling sumagot ng puot, magalit, bigla-bigla na lang tayo nagagalit, hindi ho ba? O gumanti kapag nasasaktan. Nakakalimutan po natin, ang tunay na lakas ay hindi sa pagganti. Tama ba? Guilty tayo, tama, Kundi, paano natin ba makikita ang tunay na lakas?
Yung pagpili po natin sa pagiging mahinahon kahit may karapatan kang magalit. No? Ano pa? Guilty tayo sa kawalan ng pagtsatsaga. Yeah. Dami niyan. Ano ho? Daming guilty. Ano ho? Yung madali tayong mapagod, sumuko, lumayo kapag mahirap na ang pakikitungo sa kapatid. Guilty tayo lahat yan. Nakakalimutan po natin, ang Diyos ay nagtiis sa atin ng napakahabang panahon at hindi po niya tayo iniwan. Gusto niyo pa ng guilty? Okay, isa na lang. Guilty tayo sa kawalan ng tunay na pag-ibig. Madalas, kapag maganda ang pakikitungo sa atin, mabuti rin tayo. Pero kapag nagkukulang ang kapwa natin sa atin, nagbabago ang ating pakikitungo at pagtingin. Madalas na nakakalimutan po natin ang tunay na pag-ibig ay tinitiis ang lahat. Kahit mahirap, kahit kulang, kahit nagkakamali. Kaya tayo po ay nangangailangan ng biyaya ng Diyos. At yan po ang katotohanan. Hindi po tayo nakakapagbahagi ng salita ng Panginoon Diyos dahil hindi tayo guilty sa mga nabanggit natin yon. Nakakapagbahagi lamang tayo ng salita ng Panginoon Diyos dahil sa kanyang biyaya. At yan po ang katotohanan. Hindi tayo makapagpapakumbaba, makapagtitiis, at makapagmamahal sa sarili po nating lakas. Tandaan, kaya po tayo ay lumalapit sa ating Panginoon Diyos upang baguhin niya ang ating mga puso. Dito po sa ating tinatalakay, tunguhan po natin ang mga bahagi yon. Sabi nga po dito, binasa rin natin kanina sa Amplified Version, ang sabi doon, with all humility. Ito po ay galing sa salitang Greek, no, na basahin nga po natin, sambitin nga po natin, tape no prosonai. Tape no prosonai. Ayan. Okay, isa-isay natin ha. Tape no prosonai. Tape no prosunai. Yan po yun. No prosunai. Yan, sa mga mag-word for the day. Okay po ba yun? Okay. Kung hindi naman, sabihin nyo na lang ho, with all humility, pagpapakumbaba. Ang ibig sabihin po nito ay hindi nagmamataas, hindi nag-iisip ng mas masigit sa iba, at umaasa lamang po sa lakas ng Diyos. Okay, ganda ho. Hirap lang ibanggitin. At ang makakapag-comment ng tama ay merong piso. Hindi, joke lamang po. Wala po. Mahalaga ho na maintindihan po natin at maisabuhay po natin ang salita ng Panginoon Diyos. Sabi nga po, hindi ito kahinaan. Na madalas ay iniisip natin na ito ay kahinaan. Kapag tayo ay ganyan, magiging mahina tayo. Hindi po. Ito ay lakas ng nagpapakumbaba. Ibig sabihin po ay ito yung tinatalikuran po natin yung sariling pagmamalaki, no? O sabi nga ay pride, yan, no? Pride chicken, no? Pride na Ibig sabihin po ay ito yung pagtalikod po natin sa sariling pagmamalaki natin. Kahit mayroon kayo pagmamalaki, kung meron man, wala naman talaga no? Sa katotohanan po talaga, kahit anong yaman na meron ka dito sa mundong ito, kahit gaano ka katalino, wala kang kay pagmamalaki talaga Yan ang katunayan naman sa buhay ng isang tao. Dahil ang Diyos lang talaga ang kailangan ang maipagmamalaki natin sa ating buhay. Kaya nga po, wag po nating isipin tayo ay mas mabuti, mas tama kaysa sa iba. Kapag alam po nating tayo rin po ay pinatawad at tinulungan ng Diyos. Lahat naman tayo, di ba? Hindi po tayo makapagmamataas. No, minsan mali pong isipin natin na bakit kailangan ko magpakumbaba. Yan po yung tanong Wala naman akong ginagawang mali. Teka. Ibig sabihin ng perfecto ka na ba?
no? Hindi po ano ho, alisin po natin sa isipan na po natin 'yan, no? Hindi po dahil ito ay tungkol sa kung ikaw ay mali o tama. Ito po ay nagpapatungkol sa puso ng ating Panginoong Kristo. Kung ang ating Panginoong Kristo na walang kasalanan ay nagpakumbaba para sa atin, paano tayo na makasalanan ay hindi magpakumbaba sa isa't isa? Sabi nga po ni Matthew Henry, no, dito sa commentary niya dito sa paksang ito, sabi niya po dito, humility makes us easy to be entreated, and willing to bear one another's burdens. Sabi nga, pride makes us impatient and bitter. No, yan po yun. Pag nakikita natin yung impatient at saka yung pagiging bitter ng isang tao, yan po yun. Sabi nga, humility makes us gentle and patient. Kapag tayo ay nagkakaroon ng pusong ito, no, ay hoprosanay, no, yan po ay nagkakaroon po tayo, no, ng gentleness, no, at patient. Sabi nga, kung may pagmamalaki o tayo ay nagmamalaki, papansinin natin, madali po tayo magalit. Tayo ay minsan nagigilty tayo talaga sa mga bagay niyan. Pero kung may pagpapakumbaba tayo, madali tayo magpatawad at magtiis. Sabi nga po sa atin, di ba, ng Colossians chapter 3, verse 12 hanggang 13, ano po sabi doon? Kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba at mahinahon at mapagtiis. 13. Magpasensya kayo sa isa't isa, magpatawad kayo. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Yun, praise God, Kaya nga po, napakalago po pala talaga yon. Dahil isa po pala yan sa isang katangian ng pagkakatawag sa atin ng Panginoon. At tunguhan naman po natin, sabi nga po, dito sa ating binasang yan, na Colossians 12:13. Sabi nga po, ang pagbibihis, ng pagpapakumbaba at kahinahunan ay masasabi po dito na hindi option. Ito po ay pagkilos ng na pinili po natin ang ating Panginoon Diyos araw-araw, yung pagsunod natin. Kaya nga po kapag ginagawa po natin yan, ay yan po yung pagkilos natin, o pagiging liwanag natin, o pagiging kamay at paa ng ating Panginoon Diyos sa mga taong ating nakakahalubilo. Kaya nga po, ito po ay, sabi nga ay pinipili, ibig sabihin, may kusang loob. Tulad ng pagsusuot natin ng damit, hindi ho ba? Pipiliin natin ano yung mas bagay sa atin, ano yung mas akma sa atin. At dito, pinagpapakita rin po sa atin sa ating pag-uugali na ito. Na dahil kaya pinipili natin ang humility na ito ay dahil sa pinatawad tayo ng Diyos. Kaya, makakaya rin po natin ito. Dapat po nating patawarin, tiisin ang ating mga kapatid. Kahit na minsan talagang napakahirap pakisamahan. At tunguhan natin ito ikalawa, sabi dito, and gentleness. Gentleness. Sa Greek word po niyan ay sabi nga natin, tais. Pra-ootais, Sa pag nakita niyo yung word niyan, parang proutes, Pero ang pronunciation po niyan is pra-ootais, Pra-ootais, hindi po ito kahinaan. Ito po ay lakas na hawak ng pag-ibig. Ibig sabihin, hindi po nananakit kahit may kakayahang gawin. May kakayahan po itong, sabi nga itong gentleness na ito ay napakaganda, kasi nga po ito ay lakas, na hawak ng pag-ibig. Ito po ay, again, hindi po ito kahinaan, kundi may kakayahan tayong sumagot o gumanti,
Hindi yung ganti na may sama ng loob. Hindi yung ganti na mayroong gentleness na kaya mong harapin ang isang bagay, sagutin ng hindi ka naman na sabi nga ay nakikita yung emosyon ng galit o inis, no? Kaya dito talagang guilty tayo dito no? Yan, no? Ito rin again, pagpili natin na maging mahinahon. Ito yung pusong hawak. Sabi nga po, sabi natin na hawak ng pag-ibig. Kaya nga po, minsan, mali tayo, nagkakamali tayo dyan. Lahat naman po tayo natitisod dyan. Ano? Kaya nga, napakaganda ho ng paalalang ito. Na, kung tayo po ay magiging mahinahon, no? Minsan naisip natin, no? Kung magiging mahinahon ako, aabusuhin lang nila ang kabutihan ko. Ito yan di ba? Guilt as charged tayo doon. Kahit sino. Minsan, iniisip natin, lalo na yung sa panahon nito, ang daming scammer, di ba? Kapag tayo, minsan ay sobrang buti, yan yung ating naiisip na ngayon. No? Sino na ba nahulin, naloko nung yung mga sabihin natin, hindi naman siguro masama lahat ng networking. Pero marami ho ang lumubog sa utang, nawalan ng ipon dahil sa mga networking na yan. Tama. Ano ho? Ang yumaman lang yung mga taong nag-create na yan o yung nando sa taas. No? Parang katulad din po sa atin yan. No? At kung minsan, yan po yung nagiging dahilan natin kung bakit nahihirapan natin na maging mahinahon tayo minsan. Dahil yung word na abuso. No? Yung kung magiging mahinahon tayo, abusuhin lang tayo. O kaabusuhin lang yung ating kabutihan. At tandaan po natin, ang kahinahunan ay hindi kahinaan. Ito po ay lakas na naghihintay sa tamang panahon ng ating Panginoon Diyos. Hindi po ibig sabihin ay wala tayong na wala po itong hangganan kundi tandaan po natin hindi tayo gumagamit ng dahas o puot kahit na may karapatan tayo dahil o sabihin na natin may kakayahan tayo. Tandaan po natin ang Diyos ay humahatol, hindi po tayo. Sabi nga po ng commentary ni Jameson, Fawcett, and Brown, sabi niya po dito, the whole spirit of the Christian life is her summed up. Ibig sabihin, ito po yung humility toward God, gentleness toward others, patience under provocation, and forbearance in love toward one another. Ano po ibig sabihin yan? Ito po yung kabuuan ng anyo ng tunay na ating Panginoon Kristo. Hindi po siya, o sabi nga niya, hindi dahil sa kanyang kaalaman o regalo, kundi sa paano siya makipagkapwa. Alam natin, napakatalino ng ating Panginoon Kristo, di ba? Pero nakita rin natin, paano siya makipagkapwa tao? Oo nga, minsan talaga nagigilty tayo sa mga bagay na ganyan kung paano natin pakitunguhan ang kapwa natin. Talagang guilty tayo sa mga bagay na ganun. Kaya nga po sabi sa atin at paalala sa atin ng 1 Peter chapter 3 verse 8 and 9. Sabi po dito, 8. Sa aking pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid, at maging maunawain at mapagkumbaba. 9. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Amen. Pakaganda, Sabi po doon, all of you, be harmonious, sympathetic, brotherly, kind-hearted, and humble in spirit. At doon sa huling bahagi, sabi, never returning evil for evil. Huwag nating balikan ng masama yung ginawa niya. At dyan tayo lahat guilty. Di ba? Pag minsan alam natin, minsan niloloko tayo, nagagalit tayo Ako, nagigilty rin po ako dyan minsan, lalo na pagka nahuhuli mong, minsan parang niloloko ka Parang minsan, ibig sa'yo alam tapos hindi naman. Minsan talagang ma-out of patient ka minsan.
Pero dito sa ating pag-aaral na ito, ang sabi nga po dito, ang tunay na pagkakaisa ay nabubuo sa pagpapakumbaba ng puso. Hindi sa pagiging tama ka palagi. Dahil kahit may ginawang mali sa iyo, sabi nga po sa Biblia, ay wag po tayong gumanti. Sa halip, magmahalan at manatili lang po tayo sa iisang layunin. Sabi nga po dito, with patience, di ho ba? At sa Greek word na ito is, sabihin ulit natin, makrotomia. Makrotomia. Medyo ano. Sige nga natin, makrotomia. Parang Chinese. No? Yan po yun. Ibig sabihin po nun, madaling magalit. Ano ho? Hindi po madaling magalit yun Ibig sabihin nun, hindi madaling magalit. Yan. No? Ibig sabihin, mahaba po ang pagtitiis. Yan po yung ibig sabihin niyan. O sabihin natin ay hindi nagmamadaling humatol. No? Yan. No? Hindi, sabi nga ay no? O sabihin na po natin yung nagbibigay po tayo ng panahon at pagkakataon. No? Katulad ng pagbibigay ng Diyos sa atin ng panahon upang magbago tayo. Ano? At maling isipin po natin na minsan yung pagod na ako magtiis sa kanila. Hindi ko na kaya. No? Yan tayo No? Kaya nga po, ang utos dito ay hindi nagsasabing sa sarili lang nating lakas tayo po magtiis. No? Kundi gamitin po natin yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig, kaya tayo nagtitiis dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig po ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang nagbibigay sa atin ng kakayahang magpatuloy. Kahit minsan, pagod na tayo. Nakakapagod minsan, yung alam mo na mali yung desisyon, no? Pero minsan talaga mapapaisip ka na lang. Hindi na ba ito natuto mga ito? Di ba? Yung parang katulad po namin sa construction. Yung nagkamali na nga, tapos gagawin ulit nila yung pagkakamali. Tapos pag nagkamali, lalapit ulit sa'yo. Di ba? Nagtatanong parang, minsan nakaka-frustrate, minsan, ano ba ito? Tapos, parang ang nangyari pa noon, obligado kang tulungan mo sila. Kasi, doon sa bagay na yon. Kasi alam nila, alam mo, ang tamang solusyon, pero sila naman ang titigas ng ulo. No? Kaya, minsan talagang, ma-out of ano kaya. Pero dito talaga tuturuan tayo ng Biblia na minsan na kahit hindi mo lang masabi sa kanila, titigas ng ulo ng mga to. Minsan doon ka talaga dadali ng Panginoon na talagang ibabalik ka ng Panginoon. Sige, hayaan mo na lang muna silang magkamali. Talagang tutuluan ka ng Panginoon para sige, hayaan mo lang sila. Kasi, ang katotohanan kasi, hindi natin kayang baguhin ang isip ng tao. Kahit na ipinakita mo na yung pagkakamali, pero ang kagandahan pa rin nun, pinakikita nila na may solusyon at lalapit sila sa iyo. So nga lang, minsan, yung damage ay doble-doble na. Dapat na hindi ulitin, uulitin ulit. Pero minsan, hindi nila nakikita kasi yun Kaya minsan, talagang kinakailangan mo ito na intindihin sila at magpaubaya ka pa rin. Kahit na alam mo minsang mali. Itutulong mo lang din sa kanila kung ano yung tama. Sabi nga ni Albert Barnes dito sa kanyang commentary, we bear with one another. We bear their infirmities, their weaknesses, their imperfections, their faults. Imagine niyo, even their faults, yung kanilang pagkakamali. As the Lord has borne with us,
so we should bear one another. At yun po yun. No? Dito napagtanta ko na minsan, ang hirap din maging tama sa mata ng mga taong hindi nakikita ang tama. At hindi natin pwedeng ipagmalaki na sabihin mo tama ka, mali sila. Hindi ko kasi ganun. Kinakailangan lang talaga, kaya nga din sa ating pinag-aaralan, we need to be humble. We need to know this humility, gentleness, no? Kaya nga, paano mo minsan i-align yung mga bagay na taong ang kaisipan ay limitado? Kaya, gaano kadalas tayo nagkakasala at tinitiis pa rin ng ating Panginoon Diyos sa mga pagkakasalang ito? Yun po yung ating magiging basihan. Na kung siya, ang ating Panginoon Diyos ay nagtiis, bakit hindi po natin kayang tiisin ang ating mga kapatid? Sa mga, sometimes, may ikling bagay. Ako sabihin ko, guilty ho ako dyan. Minsan, impatient po ako pagdating sa bagay niya. Pero, tinuturuan at binabalik ako ng Panginoon. Kasi, talagang makukundik ka. Na paano mo itama yung sarili mo sa mga bagay na minsan ay alam mo namang tama ka, pero kailangan mo pa rin talaga sundin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Bakit? Kasi bunga po ng Espiritu yan eh. Tunguhan po ulit natin yung bunga ng Espiritu. Ano ba ang dapat na nakikita sa ating buhay? Tayo, paano natin i-check yung sarili natin? Ito po yun, yung bunga ng Espiritu. Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. 23. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Amen. Ho. Napakaganda ho. Madaling sabihin, mahirap gawin. Pero sabi nga, kung tayo patuloy na nagbababad sa salita ng Panginoon Diyos, ikaw at ako, parehas tayong pinoproseso ng Panginoon. Ibig sabihin, guilty tayo at handa nating baguhin yung mga mali nating gawi. Tama? Dapat malinaw po yan. Dahil tandaan po natin, ang pagpapakumbaba, kahinahunan, pagtsatsaga ay bunga ng Espiritu. Hindi po ito galing sa sarili nating lakas. Sabi nga po, kapag nananahan po sa atin ang banal na Espiritu, yung Espiritu Santo, siya po ang kikilos ng katangiang ito sa ating mga puso. Hindi po ito, sabi nga, yung napipilitan lamang. Yung para bang, di ba, may kaaway. Bati na kayo. Tapos ikaw naman, wala sa loob mo. Sige na nga, bati na tayo. Bakit? Sabi niya kasi. Pero sa puso mo, galit ka pa rin sa kanya. Hindi ho ganun. Dahil sa buhay natin, tutulungan po tayo ng Panginoon. Yan po yung kusang lalabas po sa atin. Habang tayo po ay lumalapit sa Panginoon Diyos. Ibig sabihin, habang tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, kung yung mga bagay na kaninang ating nabanggit ay guilty as charged po tayong lahat doon, ibig sabihin, kapag napag-aaralan natin ito, tinatanggap natin ang ating mga kakulangan. Alam natin na tayo yun, ako yun, no? Ibig sabihin, willing tayo magpabago sa Panginoon. At ito po yung gusto ng Panginoon. This is the bearing with one another in love. Yan po yung kahulugan nun. Ibig sabihin, tinitiis po natin ang kahinaan ng ating kapwa. Tumutulong tayo, magpasaan ng bigat. Hindi po iniiwan. Kapag mahirap. Ito po ang layunin ng lahat. Ano po yun? Pag-ibig. Tinitiis po natin ang kahinaan ng ating kapatid dahil mahal po natin siya. At dahil yan mismo po ang ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, sa panahon natin ngayon, napakadaling magalit, humatol, at lumayo agad. Yan po ang katotohanan. Pero ang salita ng Diyos ay napakalinaw. Hindi tayo makapagpapasan ng ating kapwa
kung tayo po ay magmamataas. Hindi po tayo, sabi nga, makapagtitiis kung tayo ay walang pag-ibig. Hindi po tayo makapagpapanatili ng pagkakaisa kung wala tayong kahinahunan sa ating mga puso. Kung ikaw ay laging ang BP mo ay, ano ba ang mataas sa BP? 180. 150. No? Yan, 150. No? Over 30. Over 80, ano? Ang taas, no? Kaya nga po, tandaan po natin, ang tunay na pagkakaisa ay hindi po nangangahulugan ng walang pagkakaiba. Kung pinipili nating magmahal sa kabila ng pagkakaiba at kahinaan ng bawat isa, tulad po ng pagtitiis ng ating Panginoon Diyos, no, sa atin, tayo rin po ay magtitiis sa isa't isa. Kaya po sa aking pagtatapos, mga kapatid, wag po nating sukatin ang ating kapatid gamit ang ating sariling pamantayan. Sukatin po natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kapag nais nating magmataas, alalahanin po natin na tayo po ay pinatawad kahit hindi po tayo karapat-dapat. Kapag tayo ay nais nating sumagot ng puot o gustong-gusto na nating sagutin, di ba? Minsan, masasagot ko lamang ito. Ano? Alalahanin po natin. Ang ating Panginoong Hesus ay tahimik kahit pinaparusahan. Di ho ba? Kapag nais po nating sumuko, alalahanin po natin. Ang Diyos ay nagtiis sa iyo at sa akin, ng napakahabang panahon. Pero, hindi niya tayo iniwan. Di ba? Kaya ngayon, magpakumbaba po tayo. Maging mahinahon tayo. Magtiis tayo. At mahalin natin ang ating mga kapatid. Tulad ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil tandaan, ang tunay na lakas ay hindi sa paghahari, kundi sa pagpapakumbaba at pag-ibig. Tandaan, ang pagkakaisa ay hindi nakikita sa kawalan ng problema, kundi sa pagpili na manatili sa pag-ibig kahit may problema. Purihin natin Panginoon Diyos, mga mahal ko kapatid sa Panginoon. At ngayon naman tayo tutungo sa Venice Reflection. God's morning, mga kapatid. Sabi nga po dito sa ating napag-aralan, sa panahon ngayon kung saan mabilis tayong mainis, magalit at hiwalay agad. Hiwalay agad. Kapag hindi nagkakaunawaan, dito po ay pinapaalala po sa atin ng ating napag-aralan ngayon dito sa Efeso 4:2 na ang tunay na pagkatao ng mananampalataya ay makikita so kung paano tayo makikitungo sa taong mahirap pakisamahan. Hindi tayo nagpapakumbaba, nagtitimpi, at nagpapatawa dahil madali lang yung gawin, madaling sabihin, pero napakahirap po talagang gawin nun. Kung wala ang Panginoon sa atin, dapat po lagi tayong lumapit sa ating Panginoon para magawa natin ang lahat ng ito. At ang pagpapatawa dahil kung hindi dahil sa ating Panginoon ay hindi po natin magagawa lahat ng mga pinag-aaralan natin ngayon. Ito po ang napakahirap na gawin. Kaya sa ating pamilya, sa ating trabaho, o sa iglesia, basta sa lahat ng nakakasalamuhan natin, sa halip po na magmatigas tayo, piliin natin na maghiwalay na ng landas, piliin po natin magparaya, umunawa sa isa't isa, dahil sa pag-ibig, dahil yan po ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi naman po natin magagawa ang lahat ng ating napag-aaralan kung wala ang presensya ng ating Panginoon, kung wala ang Holy Spirit sa atin. Kaya kailangan po nating magbabad talaga sa presensya ng ating Panginoon. Sapagkat doon po tayo kumukuha ng lakas ng ating pangunawa sa ating kapwa. Ganon din po tayo. Lagi din po nating
i-check ang ating mga sarili kung tayo ba ay lumalabis na, kung tayo ay nagiging ma-pride na. Ito po ay hindi lang doon sa, ito po pinag-aaralan natin ay hindi lang doon sa kapwa na ating makakasalamuha, kundi para din po sa sarili natin. Sapagkat sabi nga rin po na pag-aaralan natin na ah, hindi natin magagawa ang kapayapaan kung wala ang presensya ng ating Panginoon. Kaya ang napaka-importante po ng ginagawa natin pong ito. Sapagkat dito po ay nare-remind tayo na kailangan natin manahan sa presensya ng ating Panginoon upang magawa natin lahat ng pinag-aaralan natin ito. At dahil yan po ang nagpapanatili ng kapayapaan at pagkakaisa, yun po ang kaloob ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Salamat po sa iyong refleksyon at sa iyong pagdagdag sa ating tinalakay. At ngayon naman tayo tutungo sa ating mga kapatid via online. Mga nakasama natin ngayong araw na ito. Yan, pinangunahan tayo ng ating kapatid from Barangay San Ignacio, San Pablo City. Nakasama po natin si Brother Ralph, no? Preyo, no? Yan, namimiss na natin yung kapatid natin yan, ano? Maaring busy lamang, ano, sa mga ginagawa, no? Kumusta kapatid at sa iyong buong pamilya? Yan kay Brother Ralph, no? Milka at sa kanyang buong pamilya. Yan kila Konsehal Ilagan dyan sa Barangay San Ignacio. Yan, kila Konsehal Edwin, ano ho, yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan. At kasama rin po natin, nasundan po yan ng ating ating kapatid na ito, na kahit na may sakit ay talagang lagi pa rin natin kasama dito sa God's Morning. Kasama po natin, no, ang Maranan family mula dyan sa Santo Niño, no, San Pablo City, no, Barangay Santo Niño. Yan, kasama po natin si Nanay Josephine Maranan. Isang mapagpalang umaga po muli, Nay Josephine Maranan. Patuloy po kayong bigyan ng kalakasan, no, ng ating Panginoon, no. At sino pa? Ayaw po makiat nga. Yeah, kasama rin po natin muli, no. Ang lagi rin natin kasama, no, ang pamilyang ito, ang Azucena Tanyo family, no. Kasama po natin ngayong araw din ito ang pamilya ni Brother Arthur, no. Yan si Sister Carmelie, no. Ang Azucena Tanyo diyan sa Barangay Concepcion, no, San Pablo City, Carmelite Road. Isang mapagpalang umaga po, no, at pagbati natin sa kanilang mga magagandang anak din, yan sa ating mga babies dyan, kay Pau at kay Jolene, no, isang mapagpalang umaga. At syempre gusto ko na rin batiin yung aking aming inaanak, no, na si Tyrone at Janessa dyan sa Barangay Concepcion, no, dyan sa Carmelite Road, no. At syempre pagbati rin natin sa ating kapatid, ano, sabi nga ay lagi rin natin kasama dito from United States of America, no? Yan, from Washington, Seattle, no? Yan, kasama po natin ang Daw family, no? Na kahit na meron silang pinagdadaanan, ano? Patuloy nating ipanalangin si Mama, ano? At tayo patuloy na magtiwala, ano? Sa kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Ano pa man ang maging kahinatnan, tayo manatili at patuloy na magtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Na pagbati natin diyan kay Mama, ano ho? Diyan ang ang Daw family na ngayon nasa USA, no? At bagamat may karamdaman si Mamang sa mga oras na ito, no? Yan. At pagbati rin natin, ano, tungo rin tayo sa ating kapatid sa Bulaking, no, Chaong, kasama po natin ang mag-asawang ito. Yan, kasama po natin, ano, ang Artillaga family, no. Pagbati natin sa mag-asawang ito kay Kuya Chris, no, at kay Nay Marta. At syempre pagbati na rin natin diyan sa inyong buong pamilya, yan. At pagbati na rin natin diyan kay Nay Gori, kay Nay Lina, no, kay Yasel at kay Inigo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan, ano ho, yan. At sabi nga ay pagbati rin po natin, nasundan po yan, yan, ito, no ho, yan, see you later sa Bible study. Kasama po natin, no, from Dolores, Quezon, yan, kasama po natin si
Nay Remy Alinea, isang mapagpalang umaga po sa inyong buong pamilya, Nay Remy. No? Yan, isang kagalakan po. Yan. At kasama rin po natin, yan, yung mga kasama natin sa chamber, no? Nung panahon na tayo umaattend pa, no? Ang manager ng China Bank, no? Kasama natin si Choi, Minyano Albero, isang paalang umaga po sa inyo, sir, no? Nasaan ba si Sir Choi ngayon? Nasa Norte yata, or nasa, hindi ko tanda kung nasaan, pero napapanood ko naman yung kanyang mga vlog, no? Yan, isang kagalakan, Sir Choi Minyano Albero, isang mapagpalang umaga po sa inyo. At yan, tungo naman tayo sa ating kapatid from Dolores, Quezon uli. Kasama natin yung mag-asawang ito, si Tatay Victor at si Nay TC Dalangi. Pagbati natin sa buong Dalangin family dyan sa Dolores, Quezon. No? At tungo naman tayo sa ating kapatid din na ngayon kasama natin, si Sister Manilyn Mendoza na taga Barangay Santo Angel, San Pablo City. Isang kagalakan po. At yan, kasama rin po natin ang Andal Artillaga family. Kasama po natin yung araw na ito from Barangay San Roque, San Pablo City. Balik tayo ng San Pablo. Yan, kasama po natin si Pastora Pe at yan, pagbati rin natin sa lahat yan. Sa buong family. Yan, kay welcome back kay Sister Malu, Andal Artillaga at sa kanyang anak. Yan, kay Zoe, tama po ba? Ay kay Chloe nga ba? Yan, yan, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan, dyan sa South Meadows Subdivision, dyan sa Barangay San Roque, San Pablo City. Yan, at tungo naman po tayo sa Barangay Santa Rosa, Santa Rosa Laguna po pala, diyan sa Santa Rosa Laguna. Yan, kasama po natin ang aking magandang nanay. Yan. Kasama po natin ang aking nanay, Corazon Mercado. Siyempre, pagbati ko na una, sa aking mga anak, kay Casey at kay Kyle, At siyempre, pagbati ko na rin dyan sa aking kapatid, kay Caroline, at ganun din sa aking mga pamangkin, kay Princess, kay Shai, kay Jello, kay CJ, yan, at Casey yan, at pagbati ko na rin kay Cyril, at yan, sa ating lahat dyan, isang mapagpalang umaga po. At pagbati ko rin po sa Arosena family, kasama po natin ngayon si Nay Edna Arosena, isang mapagpalang umaga po sa inyo, Nay Edna, isang kagalakan, at pagbati sa buong pamilya. At ito, yung nakita ko kanina, isang tropa natin, yan, ating mga kaibigan, yan, at kasama po natin ito, yan, sa ating kaibigan si Edelon at Chensa Malbeda, yan, pagbati natin dyan, sa buong pamilya dyan, kila Tia Aida, at sa lahat dyan, yan, kasama po natin ngayon si Edelon at Chensa Malbeda, yan. At salamat sa iyo, kapatid, sa iyong mga payo noong panahon na yung aking asawa ay naoperahan, isang magandang paalala, at sa patuloy na pag-recover ng aking asawa. Salamat sa iyo, kapatid. Salute, Yan, isang kagalakan. Yan, sa ating kapatid na yan. At that's all, Yan, binabati ko na rin yung yan sila ang Nonoso family, at binabati ko na rin ang Patual family, yan, sila Ate Lisel at ang lahat. Kung meron man po kung nakalimutan, nabati ko po ang lahat, na nanonood din po sa ating daily devotion. Nawa tayo po ay napagpala ng salita ng Panginoon Diyos. At ngayon sa ating pagtatapos, tayo po ay mananalangin. Let's all pray, O manaming Diyos na makapangyarihan. Muli, salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito. Sa iyong pagtuturo sa amin, Panginoon, ng pagpapakumbaba, the humility, gentleness, Lord, at patience, Lord. At napatuloy, Panginoon, na pinaalala mo sa amin ang pangingibabaw ng pagmamahal. Na ikaw mismo, Panginoon, ang may katangian ng pagmamahal na yan. Ikaw ang pinagmulan, ikaw, Panginoon, ang
masasandigan namin. Kaya Panginoon, sa mga oras na ito, piliin mo po Panginoon, naturuan kami Panginoon na piliin po namin ang iyong kalooban, ang hindi po ang aming sariling kagustuhan. Lord, dalangin po namin Panginoon na sa aming pong pag-aaral na ito ay kasihan mo kami Panginoon ng iyong lakas at ang iyong patnubay sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, sa lahat ng ito, kami po ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat, O Lord, sa iyong kabutihan. At patuloy po namin idinadalangin ang aming mga kapatid na nagsasuffer, Panginoon, ng karamdaman. Ang bawat isa, Panginoon, ay dinadalangin namin, Panginoon, ng iyong tunay na kagalingan. Kaya salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito at sa lahat ng iyong patnubay. Nawa, Panginoon, ang lahat ng salitang ito, Panginoon, ay magsilbi naming lakas, O Lord, upang harapin namin ang mga mali naming nakagawian, mga mali namin, Panginoong, kaisipan. At ituwid mo kami, Panginoon, ayon sa iyong pagmamahal at ayon sa iyong biyaya. Kaya sa lahat ng ito, Lord, kami po ay nagpapasalamat. Patuloy namin idinadalangin ng lahat, patnubayan mo po kami sa aming kagalingan, sa mga aming pangangailangan. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. And this are pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ again. God's morning, everyone. Babay ka? That's fine.